Eto, napakagandang balita po ito, ano? Meron pong COA report po mga kabida na lumabas, ano? At itong report na ito, binura lahat mga kabida yung mga aligasyon, yung mga akusasyon laban po sa Vice Presidente patungkol doon ho sa paggamit po ng kanyang napaka-controversial na confidential fund. Ano po, na? Meron pong unmodified opinion again, na inilabas po itong Commission on Audit. Kasi napakaingay masyado po ngayon, ano? Ito kung kanyang mga kritiko. Samot-saring mga aligasyon yung ibinabato po mga kabida laban po sa Vice Presidente. Lalong-lalo na po itong patuloy pong investigasyon po mga kabida dyan ho sa House of Representatives. Lately lang po, meron po silang inilabas na mga pangalan daw, no? Na parang imposible, na hindi ho matatagpuan po mga kabida sa listahan po ng Philippine Statistics Authority. Ano po, no? Eto, babasahin ko lang po, ano, itong editorial po mga kabida ni Optic Politics 15 hours ago po ito. Okay? Ang kanyang title po mga kabida, COA Report Smashes Lies, VP Sara Duterte's Leadership Exposes the Hypocrisy of Her Detractors. Ayan. By Optic Politics, March 31, 2025. Ito po. Yung laman po ng kanyang editorial. The Commission on Audit has spoken and its ruling is a devastating blow to the liars, schemers, and political parasites desperately trying to bring down Vice President Sara Duterte. With an unmodified opinion, take note the term, with an unmodified opinion, COA has annihilated every baseless accusation hurled at her, proving beyond doubt that her office is run with honesty, efficiency, and fiscal responsibility. So, yung unmodified opinion po mga kabida, okay, inilabas. Okay, pangalawang beses na po ito. Okay, meron pong unmodified opinion, ito pong Commission on Audit. Now, ano po itong unmodified opinion? Okay, gusto ko lang pong ipaintindi sa inyo kung ano pong ibig sabihin po ng unmodified opinion. Okay? Eto, unmodified opinion, also known as unqualified opinion, means an auditor concludes that financial statements are presented fairly in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Okay? Ito, mas malinaw po yung kanyang definition. Unmodified opinion signifies that the auditor, after examining a company's financial statements, finds that they present an accurate and fair view of the state of affairs in all material respects according to the applicable financial reporting framework. Ayan, malinaw po yung kanyang definition po. So, sa madaling salita po mga kabida, wala pong anomalya yung iniimbestigahan po ng Commission on Audit na confidential fund po ng Vice President. Okay? So, balikan po natin itong editorial po ni Optic Politics. This is not just a report. It is a public execution of every slanderous attack that the opposition and the hypocrites within the Marcos Romualdez camp have shamelessly manufactured. Every so-called critic, every keyboard warrior, and every self-righteous politician who accused Sara Duterte of corruption must now crawl back into their holes, humiliated and exposed. Ayon. So, anong nangyari? Yung mga accusers ngayon ng Vice Presidente, napahiya. Diba? Napahiya. So, malinaw po mga kabida na lahat pong mga aligasyon, akusasyon, parang gawa-gawa lang po, Para lang po, meron pong maibato, sa Vice Presidente. Eto, patuloy pa po tayo. A smashing victory for good governance. The COA audit did not just give the Office of the Vice President a passing remark. It gave it a flawless,
unblemished certification of financial integrity. This means every single peso that passed through the OVP was accounted for, legally managed, and properly allocated. So meaning, lahat pong lumabas na pera mula po sa confidential fund po ni Vice Presidente ay lahat po yan accounted for, mga kabida. So, meron pong kanya-kanya hong ginastos, yung pera na yon. So, wala hong sayang na pera, wala hong binulsa na pera. Okay, malinaw po dito ho sa unmodified opinion po ng Commission on Audit. Alright. It seems that unlike the snakes slithering in the halls of power, Sara Duterte does not steal, does not mismanage, does not betray the trust of the Filipino people. So malinaw po yon. Hindi po siya nagnakaw, hindi po niya na-mismanage yung kanyang confidential fund, at lalong-lalo na po, hindi po siya naging traidor sa lahat ng mga Pilipino. And yet, what did we hear from the shameless and brainless critics over the past months? Accusations of corruption, complaints about the OVP budget, nonsense about transparency. Well, guess what? The COA audit just took those lies, rolled them up, and shoved them straight down the throat of those who spread them. The cowards who can't stand Sara Duterte's strength. Eto, maganda po ito. Why do they hate her? Bakit po galit sila kay VP Sara? Because she is everything they are not. While this weak, double-dealing politicians kiss the feet of their foreign masters and beg for approval from the oligarch, Sara Duterte stands tall, unbending and yielding. They cannot control her, so they attack her. They cannot outshine her, so they fabricate lies to drag her down. So, ang lumabas po dito, napakalakas po ni Sara, no? Okay? Hindi ho nila kaya si Sara, mga kabida, kaya ang ginawa po nila, in order to pin her down, ito, gumagawa po sila ng mga istorya, gumagawa po sila ng mga aligasyon, laban po sa Vice Presidente, just to make her image, na masama po sa mata po ng publiko, na? This frail, spineless insects will never admit that their smear campaign just collapsed like a house of cards. They will pretend COA does not matter because they only respect government agencies when the report can be weaponized against their enemies. They scream transparency when attacking Duterte but turn blind, deaf, and mute when corruption stings in their own backyard. So kahit na po, mga kabida, na napakatalamak yung korupsyon sa sariling bakuran nila, wala ho silang pakialam, parang blindfolded po sila dyan, Mas ang importante dito, yung kanila pong agenda, mga kabida, na mapin down po itong kanila pong kalaban, just like Vice President Sara Duterte, yun yung pinaka-importante doon, Wala ho silang pakialam, kahit na po batuhin po sila ng mga aligasyon na kurap, daming perang nilustay, ninakaw, parang ganun eh. So, yun po. So, malinaw po, mga kaibida, yung bagong unmodified opinion ngayon, na lumabas, okay? In favor po ito sa Vice Presidente. Lumabas at lumitaw po ngayon, mga kabida, na wala palang nangyaring irregularidad, doon ho sa kanyang confidential fund. Parang pinalaki lang po ito Pinalaki ng pinalaki. Okay? Nakakala siguro ng kanyang mga kritiko, mga kabida, na ito na po yung pagkakataon po para tuluyan na pong bumagsak ito pong si Vice President Sara Duterte. Matalino yan Okay? Manang-mana sa itay.
manang-mana po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang kung ano po yung ginamit po mga kabida ni former President Duterte na strategy, okay? Mahilig kasi itong si Digong magbasa ng Sun Tzu Principle, ano? Yung libro po ni Sun Tzu. Okay? Kung ano po yung ginamit na Sun Tzu Principle po ni Digong, iyon po yung ginamit po ni Sara, no? Mantakin niyo mga kabida, ha? Parang hinayaan lang po ni Sara. Okay, akusa lang kayo, walang problema. Okay, lahat po, binabato. Hinahayaan lang po ni Sara, hindi ho umimik. 'Di ba? Napansin po ninyo? Wala ho siyang imik, wala ho siyang response. Okay? Kasi ho, gusto po ni Sara mga kabida, yun kasi yung kumbaga characteristic po doon ho sa principle ni Sun Tzu. Bato lang po kayo, walang problema. Okay? Pero hindi nila alam na ito pong si Sara, kahit na tahimik po naghahanda na pala. Okay? Para pagdating ho ng panahon, pagdating ho ng kanyang turn po mga kabida, ayun, boom! Diba? Pasok lahat silang mga kabida sa kanyang bulsa. Alright? So, yun lang po. No? So, anong kayang reaction ng mga kritiko po ngayon ni Vice Presidente Sara Duterte dito ho sa panibagong unmodified opinion na inilabas po mga kabida ng Commission on Audit. Parang pangalawa na ata ito no? Kung hindi ako nagkamali, po mga kabida. No? So para po sa inyo, ano pong inyong opinion at komento po dito? You can comment